panahon natin ngayon, hindi maitataging papalago na ng papalago ang kaalaman ng tao. Ngunit may mga bagay pa rin na sa kasalukuyan ay nananatiling tanong maging sa mga siyentipiko. Isa sa mga ito ay ang kahulugan ng buhay at kung saan ito nanggaling. Maging sa biology, isa sa mga sangay ng siyensya na nag-aaral at nag-iimbestiga sa mga buhay na bagay o living organism ay wala pa ring eksaktong paliwanag patungkol sa origin of life. Nagkakasundo naman ang scientists na mayroong standards para ma-identify kung ang isang bagay ay masasabing buhay. Kinakailangang taglay nito ang lahat ng mga sumusunod na qualities. Una, ay dapat mayroong container, gaya ng membrane wall ng cell. Kinakailangan din naman na may metabolism o ang kakayanang makapag-convert ng mga basic nutrient para maging working part ng cell. At dapat mayroon ding genes or chemical instructions for building a cell that can be passed on to offspring and change as conditions change. Ito ang pamantayan ng siyensya upang ang isang bagay ay maikukonsiderang buhay. Marami na mga sumubok upang maipaliwanag kung saan nga ba nanggagaling ang buhay. Isa na sa mga ito ay si Charles Darwin, na kilala sa kanyang Darwinian theory. Sa isa niyang sulat kay Joseph Dalton Hooker noong February 1, 1871, sinabi niya na ang pagkakaroon ng buhay ay posibleng nagmula sa warm little ponds o hydrothermal sea vents. Samantala, mayroon naman mga tao na nagnanasang mapanatili ang kanilang kabataan ay patuloy na naghahanap sa Fountain of Youth, isang legendary spring na pinaniniwalaang makikita umano sa Florida, USA, ay hindi na kailanman tatanda at mapananatili ang kanyang pagkabata. Hanggang sa ang ilan ay sumubok na makagawa ng cell na sinasabing building blocks of life. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang nagtagumpay maging hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang pinakabantog na halimbawa nito ay ang 1935 experiment ni Stanley L. Miller at Harold C. Urey ng University of Chicago. Sa kanilang experiment, nakagawa sila ng mixture na naglalaman ng dalawang simple amino acids na kung tawagin ay the building blocks of protein. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sila nakagawa ng building blocks of life itself. Samantala, marami pa rin mga bagong discoveries ang mga evolutionist at ilan sa mga ito ay nagsasabi nakagawa na sila ng buhay. Noong June 16, 2000, issue of Science, ang grupo nila Gerard Wong ng University of California, Berkeley ay nag-claim at nagbalitang nakagawa sila ng isang artificial bacteria sa pamamagitan ng paggamit ng actin, isang protein na nagbibigay ng structural framework sa isang cell at pinaniniwalaan nilang gargantuan step from creating life. Ngunit ang claim ng grupo ni Gerard Wong ay napatunayang hindi totoo at hindi pumasa sa standard o pamantayan ng siyensya upang masabing ang isang bagay ay buhay. Isang pag-aaral na katulad dito ay ang nangyari sa grupo ni Jeffrey Hartgering na nag-claim at nagbalitang nakagawa sila ng self-assembling synthetic bone noong taong 2001 gamit ang pH-induced self-assembly. Ngunit ang sinasabi nilang artificial bone ay hindi kayang i-reproduce ang sarili at kung walang supply ng dugo ay namamatay agad. Year 1995 naman, nang inumpisahan ni Dr. Craig Feder ang experiment to create artificial human cell from scratch o mula sa wala. Ang project na ito ay tumanggap ng $12 million from US Department of Energy at additional $30 million na kanyang sariling pera, kahati ng iba pang businessmen at investors. At sa Europe naman, ay nag-establish din sila ng isang institution to create artificial life, ang European Center for Living Technologies sa Venice, Italy, na may pondong $9 million, at ang European Union's Artificial Life Program, na may kabuuang halaga ng $51 million or 2,448 million pesos. Sa ngayon, ang institusyon na ito ang kilala na naguguna sa ganitong pag-aaral, ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin itong resulta. Dahil sa mga bagay na ito, ang mga scientists natutol sa paniniwala ng mga evolutionists na nagsabi na nananatiling katotohanan na ang buhay ay galing sa buhay. Kaya huwag nang asahan ng mga evolutionists na makagagawa sila ng buhay mula sa mga bagay na walang buhay. Ayon sa science of probability, kung tatayahin
Kahit na may perfect conditions of temperature and moisture, gamit ang lahat ng raw materials na nasa buong universo at halimbawang lahat ng smallest components, gaya ng electrons will move a billion times per second para makagawa ng living cell. At kahit na tumagal pa ng 30 bilyong taon, ay hindi pa rin ito sapat upang makabuo ng one-celled organism. Sinubukan na ng mga scientists na makagawa ng buhay mula mismo sa mga present molecules sa isang cell, gaya ng fats, amino acids, water, DNA at ng iba pang organic molecules. Ngunit ng kanilang pagsama-samahin ang mga ito, ay nananatiling wala pa rin itong buhay. Samantalang parehas lang naman ang mga molecules na pinagkunan nito. Kaya magpahanggang ngayon, ay isa sa pinakamalalim at nananatiling malaking tanong ay kung saan nagmumula ang buhay sa bawat cell. Ito ay ilan lamang sa magpapatunay na mayroon talagang Diyos na buhay na siyang pinanggagalingan ng buhay at ang katotohanan ito ay nakasulat sa Gawa 17:24 hanggang 25. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahal sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Kung nananatiling malaking misteryo sa mga scientists kung papaano sila makagagawa ng buhay na artificial human cells, ay mayroon namang maliwanag na sagot na ipinaliliwanag sa banal na kasulatan. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Juan 6:63. Makikita natin na ang mga hindi kayang ipaliwanag ng siyensya hanggang sa panahong ito ay may kasagutan mula sa Biblia na tinaguriang the greatest book of all times dahil ganyan ka-scientific ang Biblia.